Ang title po ng message natin ngayong umaga is Surviving Difficult Times. Bilang summing up po ng aklat ni Daniel, ang aklat po ni Daniel ay isinulat sa mga exiled Jews, mga Hudyo pong ipinatapon sa Babylon para po bigyan sila ng pag-asa. At ito po ay sinulat para ipakita sa kanila ang dalawang bagay. Una, na ang Diyos po ay mas makapangyarihan kaysa mga lumupig sa mga Hudyo. At yan po ay nakita natin sa Daniel chapters 1 to 6, ang kwento po tungkol sa mga pagliligtas ng Diyos kila Daniel at saka po sa kanyang mga kaibigan. Pinakita po doon sa mga chapters na yan na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa doon sa mga lumupig po sa mga Hudyo. At yung pangalawa po na gustong ipakita po ni Daniel dito sa mga kababayan niya ay yung ang Diyos po ay hawak pa rin niya ang takbo ng kasaysayan. At yung kanila pong future bilang Hudyo at bilang covenant people ay nasa kamay pa rin po ng Diyos. At yan po ay nasa chapter 7 to 12. Pinakita po ng Diyos sa mga Hudyo na ang kanilang future ay nasa kamay niya sa pamamagitan ng vision. Kaya yung chapter 7 at saka chapter 12 po, yan po ay mga visions of the future. Now, ang mga visions po are history in the future. Kaya po, pinapakita ng Diyos ang mga pangitain na ito sa mga piling propeta para po ipakita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa future. Kaya po ang vision are history in the future. Now, bakit po ginagawa ito ng Diyos? Well, para po ipakita niya sa kanyang bayan o sa mga sumasampalataya sa kanya na siya po ay sovereign. Siya po ay may kapangyarihan, may kapamahalaan. At para po ipakita rin niya sa mga sumasampalataya sa kanya yung kanyang pagiging ready. Yung readiness po niya para tayuan niya yung kanyang mga salita. Na ito po ay tutuparin ng Diyos stage by stage as history unfolds. Now, ito pong Daniel 12, ang konteksto po dito ay ito. Dito po ay pinapakita po ng Diyos kay Daniel kung ano ang mangyayari hundreds of years before it happened. In fact, ito po ay mangyayari for the next 360 years. Hindi pa nangyayari, pinakita na ng Diyos ito kay Daniel at ito ang mangyayari. Kaya po yung Daniel 12 ay mangyayari ito 360 years during that time na si Daniel po ay patapos na sa kanyang buhay, malapit na siyang mamatay, pero pinakita ng Diyos sa kanya kung anong mangyayari sa future. At ang background po nitong Daniel 12 ay ito. Ang Israel po is caught up between the wars of kingdoms. Between the war of Syria versus Rome and Egypt. At ang Israel po dahil nasa gitna siya doon sa Middle East, okay, naggigera po ang Syria, kasama po ang Rome against Egypt. Ang Israel ay napapagitna. Siya po ay unintentionally being affected by these wars. Kaya po dito ay pinapakita ng Diyos kung anong mangyayari during that time. Now, a little background pa rin. Si Antiochus po, Epiphanes, yung pong binanggit po ni brother nandin last week. Siya ang puno ng kingdom in the north, Seleucid kingdom. At dahil nga po, that time, so Daniel 12, okay, dahil po noon ay nalulusin na yung grip niya sa kanyang empire, dahil nag-a-advance na po yung Roman Empire at that time, ay Antiochus tried to consolidate his remaining empire sa pamamagitan po ng Hellenization. Ibig sabihin ng Hellenization, para po may consolidate niya ang natitira niyang kingdom. Si Antiochus po ay inintroduce niya, pinupwersa niyang introduce ang Greek culture sa kanyang sinasakupan. At dahil nga po pinipilit niya ang Greek culture na ito, pinasasamba niya yung si Greek god, si Zeus, yung pong mga Hudyo ay nagrebelde. Dahil pinipilit po niya ang mga Hudyo, nakalimutan nila si Yahweh, dinesecrate po ni Antiochus yung temple that time,
Kaya po yung mga Hudyo, they began to revolt. Nagrebelde po sila under the leadership of the Maccabees. Yan po ay mababasa natin sa Jewish history. Okay? Kaya po, it was a terrible time for the Jews. Now, during these terrible times, si Daniel po, yung Daniel 12, sabi po ng mga scholars, yan daw po, doon kumuha ng inspirasyon ang mga Hudyo para nga po sila ay tumayo against the madness, yung kahangalan po o kabaliwan ni Antiochus. Now, that's history. Maaaring magtanong po kayo, how does this history affect us as God's people in the present? Well, kung titingnan po ninyo, ang history just repeats itself with different actors, okay? Ganyan po ang kasaysayan. Now, God, ang Diyos po natin na sinasamba, tayong mga sumasampalataya sa Diyos, through the course of history, never changes. Hindi po siya nagbabago. Kahit na magbago po ang kasaysayan po, kung papansinin po niya, it's just routine history with different actors. Pero ang Diyos po natin ay hindi po siya nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Now, notice po yung similarities natin sa mga Hudyo at the time. Well, tulad po ng mga Hudyo, okay, ang mga during Antiochus times, kung titingnan po ninyo, ang panahon natin yan, we are also intentionally caught up with the wrangling of politicians. Kung ang mga Hudyo po ay na-caught up, nadadamay lang sa pag-aaway ng Syria at saka Egypt, at tayo rin, kung titingnan nyo, we are caught up doon po sa mga wrangling, sa pag-aaway po ng mga politicians. Tayong mga ordinaryong, mga mamamayan, tayo mapayapa po tayo nagtatrabaho, gusto nating umunlad, gusto nating maging productive, pero minsan hindi mo hawak yung nangyayari sa politics. Okay, hindi mo hawak yan, gaya po sa panahon natin ngayon. Okay, ayon po sa mga ilang haka-haka na dahil daw po sa merong isang tao, mga ilang taong nag-iisip na tungkol sa future elections sa 2028, kaya raw po sila nangungurakot sa mga kaban ng yaman kasi nag-iipon daw po sila ng pondo para po sa future election. Tayo wala namang kinalaman doon. Pero because of the wranglings, yun po sa kanilang maitim na balak, tayo na mga simpleng mamamayan ay apektado. At alam din po natin, dito po sa mga nangyayaring investigasyon, nandyan na yung katotohanan, pero meron pa rin mga politicians pilit na tinatakpan ang katotohanan sa pamagitan ng lies. Kaya tayo, wala namang tayong masamang balak, ay nadadamay tayo sa mga wranglings. Yung nga pong masamang balak ng mga politicians. No, somehow, ay tulad po ng mga Hudyo, ganyan po ang ating kalagayan sa ngayon. So, ang tanong natin, how do we survive? Paano tayo magsasurvive sa ganitong panahon? Well, si Daniel 12 po, binibigyan tayo ng 3 katotohanan. 3 katotohanan na pwede po nating panghawakan. In fact, hindi lamang po ngayong panahon natin ngayon, kundi even in the future. Sa darating pong panahon, ito pong 3 katotohanan, kung mabubuhay po kayo 100 years after. Okay? Ito pong 3 katotohanan ito, hindi yan magbabago. Okay? Kaya po, itong 3 katotohanan ito ang gusto kong pag-aralan po natin at bigay ko sa inyo. Yung unang katotohanan, okay, ito, ang Diyos po ay magiging tapat sa kanyang tipan. That's one truth that you can hold on to during difficult times. God will be faithful to His covenant. Ang Diyos po ay magiging tapat sa kanyang tipan. Now, ito po ang ini-illustrate si Daniel 12. Noong pong panahon ni Antiochus, ang Diyos po, ipinakita niya kay Daniel na iingatan pa rin niya ang kanyang covenant people. Kahit na sila ay uusigin, sila po, patitigil po ni Antiochus, yung pong paghandog sa templo, maghahandog siya ng baboy doon, at pagbabawal niya yung pag-aaral ng scriptures. Pero ang Diyos po, sinabi niya kay Daniel,
Even though there will be great persecution at the time, I will protect my covenant people. And that is also, pwede nating panghawakan yan. At dyan sa verse 1, ay sinabi po ng angel kay Daniel na si Michael, inassign ng Diyos sa kanyang bayan para protektahan niya ang mga Hudyo. Kaya mabasa natin sa verse 1, at the time shall arise Michael, the great prince, who was charged of your people. At that time, during Antiochus' madness. Now, anong ibig sabihin yan? Well, sa atin, bilang mga tagasunod po ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos po ay merong covenant sa atin. Tandaan nyo, if you are a believer, a follower of Jesus Christ, God has a covenant with us. Ano po yon? Well, sabi po ng Panginoon during the Last Supper with His disciples, sabi niya, this cup is the new covenant instituted in my blood. Ang Diyos po ay merong pakipagtipan sa atin at yan po ay niratify ng Diyos by Christ's death. At yan po mapanghahawakan natin yan. Hindi po yan magbabago. Magbago na po ang panahon, pero tandaan natin, ang Diyos po ay magiging tapat sa atin. At siya po ay merong pakikipagtipan sa atin through Jesus' blood. So yun po ang una. No, ano naman yung angels? Well, as to angels, okay, ang mga angels po, sila po ay mga ministering spirits. Isinugo po yan ng Diyos para po sa kapakanan ng mga mananampalataya. Yan po ang sinasabi sa Hebrews 1:14. That all angels or ministering spirits are sent out para po paglingkuran yung mga magmamana ng kaligtasan. Kaya po, dito pinaalala yan ng Diyos kay Daniel, okay, na merong angel at tayo rin po ay meron pong mga anghel. Alam mo ba ninyo, lately, napansin ko, siguro kung titingnan po ninyo ang inyong buhay, this week po ay tungkol sa angel. This week, namatay yung baterya ng kotse ko. Alam niyo kung saan? Buti na lang sa garahe namin. Tapos, galing kami ni Grace, ay ni Net, nung Monday kila Grace, balak sana namin kumain sa Mega ng gabi, sa Mega Caltex. Tapos, hindi kami natuloy. Kaya, nung umaga, nung Tuesday, ayaw nang mag-start ng kotse ko. Sabi ko, buti na lang, hindi kami kumain sa Mega. Kung sa Mega kami patay, wala. Di ba? Automatic yung kotse, hindi na ditulak yan eh. Kailangan talaga bagong baterya. Alam mo ninyo, 2 beses na nangyari sa akin. God has been sparing me. Last time naman, nung pong nasa Sinagtala kami noon, ganun din. Yung kotse ko noon, yung puti, ngayong gray na eh, Honda pa rin. Di rin umandar. Buti na lang. Merong pastor doon. Di ko alam, pastor siya, nandun siya. Nung di na umistart yung kotse ko, sabi niya, Pastor, dead na yung battery mo. Ginyam, start niya. Sabi ko, buti na lang. Doon ako, nung nasiraan ako, may pastor. Alam mo ninyo, parang sabi ko may anghel na sumusubaybay sa akin. Alam mo ninyo, I came to realize, you may not be aware of this, but there are angels guarding you. Para hindi po tayo malagay sa deeper trouble, though we are unaware, maybe God is sending angels for us. Okay? Alam mo ninyo, ito po ang isa sa mga bagay na pag-iingat ng Diyos sa atin. No? Para hindi na po tayo malagay sa further troubles, God can assign angels to guard us. At yan po ay bunga ng katapatan sa Diyos yan. Okay, meron po ako nababalitaan dahil wala silang covenant sa Diyos. Pag nasiraan sila, nasa liblib pa sila. No, nasa liblib pa sila. Kaya malas. Naniniwala po ako, mga kapatid, na pag ikaw ay malapit sa Diyos, to Jesus Christ, iniingatan ka na swerte. At naniniwala rin po ako, doon po sa mga tuloy-tuloy yung malas. Okay? Yun po ay proof na wala sila sa pag-iingat ng Diyos. Ito ang nakikita ko pag binabasa ko ang Bible.
Doon sa mga may covenant ang Diyos na sumusunod sa Diyos, tapat sa covenant, meron kayong troubles, pero may mga angels na iingatan kayo. Ito naman ang warning sa iba. Kung napapansin mo, laging malas. Okay? Okay, mayaman na, biglang magiging pobre pa. Okay? Malakas na yung sweldo, malas pa rin, mawawala lahat. Baka yan, sign yan na hindi sumasayo ang Diyos. Kasi nakita ko po, when a Christian is faithfully serving God and is following Jesus, the blessing will come. Merong pangit na nangyayari, pero God will rescue the person from that trouble. Now, yun po ang makita na, because God is faithful. At yan po ang pwede nating panghawakan during difficult times. Ang Diyos po ay mananatiling tapat sa kanyang covenant sa atin if you are in Christ. Pero, however, hindi po ibig sabihin yan, you will be trouble-free. Hindi po ibig sabihin, hindi ka na magkakaproblema, hindi ka na mag-struggle, wala nang mangyayari sa iyong masama. It only means you will pass through these troubles scratch-free. Okay? Scratch-free. Ibig sabihin, yes, magkakasugat-sugat ka, pero hindi ka mapapahamak ng tuluyan. Sabi nga ng paboritong kanta ni Brother Romer nung nagpapakanta siya, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako masusunog. Hindi ako malulunod. Ganyan po ang buhay natin. If you are in Christ, God will be faithful to you. You will pass through troubles. Scratch-free. Yes, dadaan ka dyan. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Yan eh. Yan po ang ibig sabihin yan. That's the first point. Okay? During difficult times, mananatili pong tapat ang Diyos sa kanyang tipan sa atin. Ang pangako po ng Diyos ay ito. Okay? Hindi po niya tayo hahayaang dumaan sa paghihirap na higit po sa ating kakayanan. At hindi po tayo pararaanin ng Diyos sa paghihirap beyond His providence and protection. Okay? Yan po ang tanda niyo mga kapatid. Okay? Dumaan man kayo, masuong man kayo sa paghihirap, tandaan niyo, hindi kayo malulunod. Hindi kayo masusunog. Kayo po ay dadaan dyan with God's protection. But that doesn't mean hindi na kayo dadanas. Tulad po ng Israel dito, pinapakita po ng Diyos kay Daniel na they will be in terrible times during Antiochus days. So that's the truth number one. Second truth, ito po yung pangalawang katotohanan na pwede nating panghawakan during difficult times. God's faithful people will rise up in difficult times. Yun pong mga matatapat ay titindig sa panahon ng kahirapan. Hindi po kayo, hindi ako malulunod, hindi ako masusunog, bagkos, titindig ka pa. Tatayo ka pa sa panahon po ng kahirapan. Now, isa pang katotohanan ng napansin ko. Sa panahon po ng kahirapan, ang mga faithful people are identified. During difficult times, God's people are identified. Nahihiwalay po ang mga tapat na mananampalataya doon sa mga hindi tapat. Kailan? During difficult times. Hindi po na-identify yung mga tapat sa Diyos during happy, comfortable, times. Okay? Sila po ay na-identify when there is trouble. Meron nga po akong narinig na kwento. I believe this is from China. Meron daw pong pumasok habang sumasamba sa China, meron mga hidden churches. Okay?
yung mga tinatawag nilang underground churches, pero hindi naman po underground. Nung nasa China ko, isa sa mga hinanap ko doon ay yung underground church. Hindi po underground, kundi ibig sabihin, tago lang sila. Nung pumunta ako sa China, hinanap ko po, dalhin mo ko sa isang underground church. Nasa building po silang halos hindi na abandoned na. At nandun po sila sa third floor. So sumasamba sila doon. No? Nung pumasok po ako doon, kinakabahan ako. Kasi baka i-raid Kasi ganun sa China. Meron pong mga persecution. So meron pong kwento na narinig ko, I believe it was from China. Meron daw pong sumasamba yung mga Christian doon sa underground church. And then may pumasok na military police. Sabi po nila, ang order namin, papatayin namin kayo lahat. Kaya lahat ng hindi Kristiyano dito, umalis. Umalis yung 5. Okay? Nung umalis yung 5, hindi pala totoong Kristiyano, pero nandun sila. Nung umalis po yung 5, sige pastor, tuloy na natin, Kristiyano rin kami. Sabi nung military police, sinubukan lang namin yung mga fake. Nakikilala po ang mga tapat during hard times. Hindi po during safe and comfortable times. Sa panahon natin, dito sa church natin, kailan na-identify yung mga tapat? Pag may baha. Pag may ulan. Okay. Pero ang totoo po mga kapatid, dito makita natin. Dito po sa verse 1. But at the time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. Sino po ang tinutukoy dito ng angel na madideliver daw po sila because they are written in the book? Sino yan? Well, they are God's faithful people. Sila po ang mga matatapat na bayan ng Diyos. They are committed to do His will despite difficult times. Yan po ang symbolic meaning ng verse 2. Sa verse 2 po, okay, during that terrible times of Antiochus, ito raw po ang mangyayari. Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. During that time po ni Antiochus, alam mo ninyo, yung mga Hudyo, madidivide sila. At maseseparate yung pong mga tapat doon sa mga hindi tapat. Yung pong mga, sabi dyan, magigising yung pong mga tapat na sila po ay, they are worthy of eternal life. Pero yung iba naman, gigising sila, may papakitang hindi sila tapat sa Diyos. Kaya sila ay to everlasting shame and contempt. At yan po ang nangyari during Antiochus time. Kaya po sa atin, ganyan din ang mangyayari. During difficult times, malalaman mo talaga kung sino ang tapat sa Diyos. Nandito tayo, ilan tayo dito, pero pag meron kayang pumasok na military police dito, sinabi, lahat ng hindi Kristiyano dito, okay, malis na kayo kasi lahat ng Kristiyano papatayin namin. Ilan kaya tayo? Baka mga kalahati kaya tayo dito. Okay? Because it is during the time. Okay? Kaya yung iba, magiging worthy sila to receive eternal life. At yung iba naman, ikakahiya natin sila. At kakahiya rin sila ng Diyos. It is during difficult times. Naalala nyo ang sabi ng Panginoon sa parable niya, na yung mga joyful believers, they will be tried during tribulation. Masasaya sila, sabi ng Panginoon sa parable niya. Merong mga tumanggap ng salita ng Diyos, tuwang-tuwa sila, pero nung dumating na yung pagsubok, nawala na yung tuwa nila. So it is during difficult times. Now, ang tanong natin ito, bakit po mananatiling tapat yung mga faithful? Even at the threat of death. Bakit sila magiging tapat po? Well, because of the hope of resurrection. Magiging tapat po yung mga tapat sa Panginoon kahit na po pinagbabantaan ang kanilang mga buhay because there is hope of resurrection. Sa Book of Hebrews po na palagay ko ito ang tinutukoy ng sumulat sa Hebrews during Antiochus time, ito po ang sabi sa Hebrews 11:35. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. During Antiochus time, yung pong mga Hudyo, pinipersecute sila at the threat of death. Huwag na kayong sumamba dyan sa templo.
sambahin nyo si Zeus, sabi nila. Pero alam ho ninyo, they refuse. Kahit na po pinagbabantayan, bakit? Well, sinasabi sa verse na yan. They refuse to be released because they were thinking for a better life. That's resurrection. Kaya po, ang makikita po natin, tulad po ng sinabi ko sa inyo, ito pong Daniel 12 na ito, during the time of persecution, sila po, ang mga Hudyo ay humugot sa chapter na ito. Ito ang pinanghahawakan po nila para po harapin nila yung persecution with courage. Sabi po sa verse 3, and those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Dahil naniniwala po sila, yung mga Hudyo, na pag namuhay po sila ng pamumuhay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos dito sa lupa, sila po ay magiging mahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya, hinayaan nila silang ma-persecute dahil nga po, sa mata ng Diyos, sila ay mahalaga. Hindi po punta sa langit, kundi sila po ay, pag namatay sila, bibigyan sila ng resurrected bodies, glorious bodies, bilang pangako po ng Diyos sa kanila. Kaya yung mga Hudyo, during the time, pinapakita dyan. Yan ang sabi dyan sa Hebrews, no? During the time, ayaw nilang sambahin dahil they are thinking of the resurrection. At alam ho ba ninyo, yan po ang magbibigay sa sino mang Kristiyano ng tapang during persecution. Okay? Ano yan? Hope of resurrection. Kung alam mo at naniniwala ka sa pangako ng Diyos that you will be resurrected, kahit na kamatayan, haharapin mo. Okay? Because there is hope of resurrection. Isa pong sa kasaysayan rin po ito. Okay? Sa kasaysayan rin. Nung first century, ang mga Kristiyano po were under persecution during the Roman Empire. Nung pong panahon ni Emperor Hadrian at saka po panahon ni Nero. Pinasasamba po sa buong Roman Empire noon ang emperador. Yan po ang false, yung Antichrist doon sa Book of Revelation. Pero alam ho ba niyo, yung mga Kristiyano, sila po ay napagtagumpayan nila yung persecution yun. At sinabi po sa Revelation kung paano nila napagtagumpayan. Gusto kong basahin sa inyo Revelation 12. Ito ang dahilan. And they conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives even unto death. Because of the hope of the resurrection, napagtagumpayan nila. Okay? Kaya po ang challenge ko sa inyo, ito, ganyan ka ba? Okay. Meron ka bang hope of the resurrection? Kasi kung wala pong inaasahan ng isang tao that he will be resurrected, na siya'y magkakaroon ng glorious body, nako, baka merong magrementado dito. Umalis na hindi Kristiyano dito. Huwag naman sana, no? Baka wala na akong pagpastoran. Bakit po? Pero pag ang isang tao po, meron siyang hope of the resurrection, hindi po siya matatakot. Okay? Now, well, paano malalaman? Well, sa Bible po, ang assurance of eternal life. Paano mo malalaman na meron akong eternal life? Malalaman po na ng isang tao yan kung siya po ay matyaga sa paggawa ng mabuti. Okay? Ito po ang sabi sa Romans chapter 2, verse 6 to 8. God will render to each one according to his works, to those who by patience in well-doing seek glory and honor and immortality. And he will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Ito po, dito malalaman mo kung meron kang eternal life. Paano? Kung ikaw ay patuloy na nagtsitsaga sa paggawa ng mabuti. Now, hindi po salvation by works yan, kundi yan po ang proof ng salvation. Ang isang taong
talagang merong pag-asa of eternal life, na meron siyang resurrected body in the future, siya po ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Siya po ay magpapatuloy ng paggawa ng mabuti kahit na po sa kanyang paligid ay difficult. Kasi binigyan na siya ng bagong kalikasan ng Diyos. At ready na siya doon sa new heaven and new earth. Yan po talaga ang mabubuhay doon. Okay? Kanya tingnan mo sa sarili mga kapatid. Ikaw ba, in difficult times, you are rising up? Okay? Kahit na mahirap ang kalagayan, ikaw ay tumitindig sa iyong pananampalataya, nagpapatuloy ka sa paggawa ng kabutihan. Yan ang katunayan that you are ready. Na ikaw ay pararangalan ng Diyos. Tulad po ng sinabi diyan, yung mga matapat sa Diyos ay magniningning tulad ng tala sa langit, na ibig sabihin, they will be honored. Okay? Sila'y pararangalan. Sila'y bibigyan ng buhay na walang hanggan dahil sila'y nararapat. Dahil sa kabila po ng hirap, sila'y naging tapat. Pero kung bahalang, kung ulan lang, huwag na. Paano pa kaya yung threat ng death? Okay? Pero ang totoo pong anak ng Diyos will rise up. They will rise up. Mahahati. During difficult times, mahahati. Malalaman kung sino yung sa Diyos at sino hindi. Okay? Kaya po, dito makita natin. Meron nga po akong quotable quote. Paano nga yung quotable quote ko? Ito, picturean niyo ito. Next slide. Ayan. Picturean niyo yan. Nakikita ko yung mga nagpipicture eh. Picturean niyo yan. I-send niyo, post niyo sa FB, sa story niyo. Paano kung malalaman na ang resurrection life ni Jesus ay nasa akin? That I am ready, that I will be resurrected. Meron akong resurrected body in the end. Ito po yan. Christ's resurrection power is at work in us when we desire to do good, and we do good, and feel good in the process. Alam na alam mo na nasa iyo ang resurrection life ni Jesus when you want to do good. Pag gusto mong gumawa ng mabuti, yung hatat na hatat kang gumawa ng mabuti. At saka, pag gumawa ka ng mabuti, you feel good. No, una, hatat na hatat kang gumawa ng mabuti. At pagkatapos, gagawa ka ng mabuti. At habang gumagawa ka ng mabuti, I feel good. It means you have the resurrection power of Jesus Christ. Pero, baligtarin mo yan, totoo din yan. Pang isang tao, nag-iisip siya, gumawa ng masama. Mangungurakot ako. No? Malapit na eleksyon. Magkukuha ko ng pondo. Kukunin ko yung sa Bulacan. Kaya pala yung daan sa Bulacan, lubakan. Kasi dito po, pumunta ka sa San Fernando, medyo maayos-ayos yung mga daan doon . Bakit ka ako sa Bulacan? Napansin ko ngayon, ngayon, talagang revelation yung nangyayari, no? Kaya pala ka ako, lubakan ang Bulacan. Kasi madaling mangurakot dito. Okay? Pero pag ang isang tao po, ganun yun ang isip, nagbabalak siya ng masama, at pag gumagawa siya ng masama, masaya siya. Alam ho ninyo, walang resurrection life ni Jesus yan. Kasi ang tunay na merong resurrection life, gagawa siya ng mabuti, hatat siyang gumawa ng mabuti, gagawa siya ng mabuti, at habang gumagawa siya ng mabuti, he feels so, parang lumalakas siya. Para ba yung nakapag-shoot ng basketball, nakashoot siya, tapos iba yung takbo no? Ganyan ang Kristiyano nakakagawa ng mabuti. Yan ang proof po mga kapatid. Basahin ko sa Tagalog sa Romans 2:6-8, yun yung Tagalog version. Sapagkat igagawat niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. That's it. Okay?
So ang second point po natin, pwede nating panghawakan na hindi yan magbabago mga kapatid. If you are a righteous person, you will rise up in difficult times. It is in difficult times that people will be divided. Those who are faithful and those who are not. But those who are righteous and faithful, they will conquer. Magtatagumpay po sila mga kapatid. And then the third one na pwede natin panghawakan, ito po. Times of testings are in God's hands. Ang mga panahon po ng pagsubok at kahirapan ay nasa kamay ng Diyos. Dito po sa pangitain, nung tanungin po ni Daniel kung gaano katagal yung testing noong panahon po ni Antiochus, ang sagot po ay ito sa verse 7. Dalawang kamay po yung angel. Itinaas niya yung dalawang kamay sa langit. At sinabi niya, sa pangalan ng Diyos na naghahari magpakailanman, there will be a time and times half a time. Binigay niya yung time that is 3.5 years, ayon sa ibang interpretation. Ibig sabihin, merong limit yung pong panahon ng testing. Dalawang kamay po ang itinas niya at nangako siya, sabi niya, by Him who lives forever and ever. And that is significant sa verse 7. Why is that significant? Kasi nangako yung angel by the God who lives forever and ever. Kasi ang Diyos lang ang mabubuhay magpakailanman. Kaya He sees to it, during the time, there will only be 3.5 years. At ang Diyos, dahil siya'y nabubuhay, mga 300 plus years pa, He will see to it that hindi yan lalampas ng 3.5 years. At ganun nga po ang nangyari. During the time na si Antiochus po ay dinesecrate niya yung temple hanggang sa ito ay Myra Institute, almost 3.5 years. What's the point mga kapatid? The point is this. Testings, even though they're difficult, they're limited by God's providence. Hindi po sila magtatagumpay, hindi sila unli. Okay? Because God is merciful. Lalong-lalo na po sa kanyang bayan. Kaya dito pwede natin gawin personal yung application. Ikaw dumadaan ka, Kristiyano ka, sumusunod ka sa Panginoon. Okay? Hindi ka malas ha, pero sa iyong pagsunod, you are suffering now. Okay? Tandaan mo, minsan kasi pag nasa suffering ka, iniisip po, parang wala nang katapusan. Kapatid, may katapusan. You're out of job ngayon. Okay? You're suffering. Okay? May katapusan yan. You will find a job. Okay? Ikaw ay dumadaan sa anumang paghihirap ngayon, hindi mo kagagawan yan, tandaan mo, wag mo sisihin ng Diyos. God will limit the time. God is merciful. Kaya nga po lagi ko sinasabi kay Sister Net, sabi ko, pag merong hindi magandang nangyayari sa aming family, sabi ko, Net, God is merciful. Hindi yan magtutuloy-tuloy. He has a limit. Now, dito po, ang testings po, pinapakita po ng angel kay Daniel na ang testing po ay nasa kamay po ng Diyos. You know why? Bagamat ganun po ang mangyayari sa mga Hudyo during the time, ang Diyos po, mahabagin siya sa kanyang bayan. Faithful siya sa kanyang covenant. At sa pong dahilan ay ito, ang mga human empires po, yung cruelty nila, hindi po sila hahayaan ng Diyos to rule out of control. Okay? God will not allow the human empires who are cruel to be out of control, or else they will destroy God's good creation. Tandaan nyo, ang mundo po natin, ang Diyos po ang gumawa nito, and it is good. And God will not allow evil people, evil empires, to destroy God's good creation. Kaya in the end, ang Diyos po ang magtatagumpay. Kaya nung naghihirap man po yung bayan natin ngayon, 3 years na lang. Okay? Eleksyon na naman. At sa susunod pong eleksyon, maging matalino tayo kung sino iboboto natin. Okay? Meron po, yung pong mga paghihirap na yan, merong katapusan yan. God will not allow this world to be destroyed by evil people. Kaya po, in the end, ang mananalo po ay ang ating Panginoon. History, balik po tayo sa history. Yung temple po, dinesecrate ni Antiochus noon daw pong December 15, 167 BC. For 1,290 days. 3.5 years. Pero ito po ay rededicate after 1,335 days. 164 BC,
namatay po si Antiochus Epiphanes. And then the temple was rededicated. It was limited. At siya, hindi pa nangyayari, 300 years pa, pinakita na po ng Diyos kay Daniel, it will be limited. And I see to it because I'm the God who lives forever and forever. I'll see to it. It is limited. At ganun nga po ang nangyari. Isa po kasaysayan sa Book of Acts. Lately, I was aware of this. Kasi nga po, nasa Book of Acts tayo sa prayer meeting natin. Doon po sa Acts, sa Book of Acts, nagkaroon po ng riot. Doon sa isang lugar kung saan sinasamba si Artemis. Sino si Artemis? Si Diana, 7 wonders of the world. Sinasamba po si Diana doon sa Ephesus pala, Ephesus. Nagkaroon ng riot kasi yung pong pagsamba kay Artemis ay nababawasan yung mga tao. Kasi naniniwala sila kay Jesus Christ na siya ang tunay na Diyos. Kaya po nag-riot po yung mga silversmith doon because of that yun nga po yung nawawala na ng sumasamba si Artemis. Pero alam ho ba ninyo sinong nanalo? Tiningnan ko po sa AI, tinanong ko, meron pa bang pagsamba si Artemis, si Diana today? Tingnan yun, wala na. Pero si Jesus Christ, patuloy pong siyang sinasamba, yung kingdom po ng Diyos na nagpapatuloy. Okay. Ano si Artemis ngayon? Tourist spot. Okay. Baka hindi, pag pumunta ka doon, baka kundi pa sabihin sa'yo ng tour guide, hindi mo malalaman. Pero yun po dati, because of, yun nga ang nangyari doon, because of Paul's preaching, na-steer yung city. At nagkaroon ng riot because they're defending Artemis. Pero anong nangyari? After years, decades, hundreds of years, where is Artemis? Where is Diana? Tourist spot. But Christ, the kingdom of God, here it is. Nagpapatuloy pa rin po ang kingdom of God. Kanya po, in the end, mga kapatid, hindi po mananalo ang kasamaan. Sa panahon po natin, sa bansa natin, medyo hirap tayo ngayon. Kaya ngayon, pag nakita mo na yung baha, dito sa San Simon, dumaan kami dyan kahapon. Grabe. Hindi na natatanggal yung baha. Kulay gold na. Kung saan ang ano yan, gold talaga, no? Sa lukin mo, pagbili mo, no? Hindi. Baho na. Di ba sumasama yung loob mo, ngayong alam mo na yung dahilan? Kaya pag nakakita ka ng politician ngayon, anong tingin nyo? Ha? Gusto niyo mga kaibigan yan? Ha? Parang pinandidirihan mo, di ba? Alam mo ninyo, ganun man ang damdamin natin, darating ang panahon, hindi na po sila maghahari-harian. Ang maghahari po ay ang Diyos. Kaya po tayo niligtas ng Diyos ngayon para ipakita ng Diyos, tayo po ang katunayan na naghahari ang Diyos ngayon. Tayo na meron ng desire to do good. Tayo na po na merong hatat tayong gumawa ng mabuti. Kaya pag tayo siguro ang naging DPWH Okay? Ang ganda siguro ng daan natin no? No, gold pa, gold-plated pa siguro. No? Sa daming perang nilustay, pwede nang pag-gold yung daan no? Okay. Alam mo ninyo, ang point ko ganito, hindi po magtatagumpay hanggang wakas ang mga masasamang tao. Because God will reign. Now, pero ang tanong natin, why does God allow times of testing? Bakit po hinahayaan niya ng Diyos? Well, tulad po ng sinabi ko, para po hihiwalay at magkaroon ng distinction kung sino ang bayan ng Diyos. Look at verse 10. Okay? Sabi po ng angel kay Daniel, many shall purify themselves and make themselves white and be refined. But the wicked shall act wickedly. And none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Now, during difficult times, mga kapatid, people will react according to their nature. During difficult times, mahahati talaga, makikita kung sino yung faithful, kung sino hindi. Yung pong righteous, they will be purified. They will do what is right. They will do what is good. But they will be refined, they will be purified because they have understanding. But the wicked, tingnan nyo, ano yung mangyayari sa wicked? The wicked will continue to do wickedly.
Ganyan ang during difficult times. Yung pong mga mabubuting tao, patuloy silang gagawa ng mabuti, and by doing that, because it's difficult, they're being purified. They're being cleansed. Pero yung mga masasama, dahil wala silang unawa, they will just react according to their nature. At patuloy lang silang gagawa ng masama. Sasabihin natin, mahiya naman kayo, wala na pong hiya yan. Because they're just acting according to their nature. Okay? Kung magbabago man po yung mga kapatid, persado na lang. Pag pinusasan mo na yan, pag inano mo na lang, ganun lang. Pero in their nature, they will just act according to their nature. Kaya po may testing, yan po ang ibig sabihin. Para makita kung sino ang mabuti, kung sino ang masama. Kaya po merong difficult times. Isang illustration po dito kahapon naisip ko ay yung Titanic. Sino nakapanood ng Titanic? Okay. Hindi ba si Rose? Si Rose. Kasi si Jack. Sino yung fiancé ni Rose? Sandali ha. Nalaman nyo. Sino yung fiancé? Di ba nung papasok sa Titanic, pinakita yung, una si Jack nakikipagsugal, no? Tapos si Rose naman, di ba? Sosyal na pumasok doon sa Titanic. Tapos yung fiancé niya, yung mapapangasawa niya, si Carl Hockley. No? In-research ko ito kapon eh. No? Di ba, ang yayabang nila, nung nandun na sila sa lamesa, ang yayabang nila, si Jack nagpanggap na mayaman eh. Okay, tapos nandun, kumakain sila, nandun si, okay, ang yabang po noong fiancé ni Rose, si Carl Hockley. At siya po ay very arrogant, snobbish. Okay, pinagyayabang niya yung kanyang ganito-ganito. Si Jack naman, easy-easy lang sa buhay. Nung lumubog ang Titanic, hindi ba nakita doon kung sino ang talagang hero? Alam ho ninyo, si Carl, yung pong Carl Hockley, yung pong fiancé ni Rose, pansinin nyo, na-chope siya. In fact, parang meron siyang ginawa doon para masama siya doon sa mga boat eh. Diba? Lumulubog na yung Titanic. Diba? Sabi, priority, mga children and women. Nasaan yung Carl? Okay? He was trying to manipulate things. Kasi gusto niyang iligtas yung sarili niya. Nasaan si Jack? Sinasagap niya si Rose. Okay? Ano ang point ko doon, mga kapatid? During times of crisis. Kaya po hinahayaan ng Diyos ang testing. Tinetest po niya ang bayan niya. Sino ang mabuti, sino ang hindi tapat. Yan po ang dahilan. Remember Titanic, okay? Yan po ang point ko, mga kapatid. Okay? Kaya po, anong ibig sabihin nito? Well, ang application po dito ay ito. Ito po ay panawagan sa atin ng Diyos na tayo po ay magtiis at sumampalataya hanggang wakas. Yan ay panawagan yan. To apply this third truth. Okay? Yan po ay paalala, panawagan sa atin ng Diyos na tayo po ay magtiis at sumampalataya hanggang wakas. Kasi ang difficult times ay nasa kamay ng Diyos at ang difficult times ay may limit. Kaya nga sabi dun sa verse 11 and 12, basahin natin verse 11 and 12. And from the time that the regular burnt offering is taken away, yun ang ginawa po ni Antiochus, okay? And the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. Pero anong sabi? Blessed is he who waits and arrives at the 1,335 days. During the time, temple worship will be reinstituted. Kanya, sabi ng Diyos, ito ang mangyayari, 1,290 days. The temple will be desecrated. But, because God has power and set limits to this persecution, blessed is He, yung nanatili hanggang 1,335 days. Mapalad sila na naging tapat. Kahit na at the threat of their lives, they stood for God. They are blessed. Kaya po tayo mga kapatid, yan po ang ibig sabihin sa atin yan. Tatlong katotohanan na pwede nating panghawakan.
Now, to close this, what is the gospel? Ano po ba ang ebanghelyo? Nasaan ang ebanghelyo dito? Well, ang ebanghelyo po dito ay narito. Si Daniel po, sinabihin po siya ng anghel na i-shut up niya yung aklat at iselyuhan niya yung aklat para yung aklat na pinakita, na sinulat po ni Daniel ay hindi makurap at para i-authenticate niya. Sabi niya, Daniel, yung sinabi ko sa iyo, nakasulat yan sa aklat, i-seal up mo yan, i-shut up mo muna yan. Okay? Para hindi yan makurap at para patunayan na yan ay salita ng Diyos. At dahil sinabi niya, kasi darating at that time, knowledge will increase. And many people will search for knowledge. Pero alam natin, anong book ang nagsasabi ng katotohanan. Darating daw ang panahon, knowledge will increase. At panahon po natin yan, knowledge will increase. Knowledge has increased sa panahon natin yan. Okay, mag-TikTok ka, mag-FB ka, or whatever. Knowledge has increased. Pero the book, there's only one book. People will look for knowledge. But there's only one book that we could open that will tell us the truth. People will be confused in life. Pero there's only one book. And what is that? The Bible. And the Bible, dyan po ang nagpapatotoo na sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak dito sa mundong ito to save this world. He became man and He died for our sin. But He rose again on the third day because God set Jesus Christ as ruler of the earth. Saan mababasa yan? In the Bible. Kaya po, and then sa verse 13 naman, nagtanong kasi si Daniel, ano po ang kahihinatnan ng mga bagay na ito? Pero ano po sabi sa verse 13? Sabi niya, hanggang diyan ka na lang, Daniel. Hindi na ito re-reveal sa iyo. Kaya sa verse 13, ikaw, sabi niya, ay magpapahinga, mamamatay ka, pero sa huling araw, bubuhayin kang muli. At ikaw ay bibigay sa iyo ang manang para sa iyo. Ano po yon? Resurrection. The resurrection. Mamamatay ka, Daniel, pero bubuhayin ka muli in the last days and you will be given your inheritance. That is the gospel. Lahat po ng mga nakay Kristo, they are promised a resurrected body and they will be given their allotted reward. That is the gospel. Sino yan? Lahat ng mga naniniwala at nagsusuko kay Jesus as the ruler. Ngayon, ang tanong ko, have you surrendered your life to Jesus as your Lord? Kasi, nung pong buhay ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, nagsimula na po ang new creation ng Diyos. Na ang Kristo, napako sa krus, binuhay siya ng Diyos, para ipagbunyi sa lahat ng nilalang, noon at ngayon at hanggang sa muling pagparito ng Panginoon, ang ating Panginoon ay ginawang Panginoon ng Diyos dito sa lupa. Okay? At ang lahat ng tao ay inuutusan po ng Diyos na magsisi at sumampalataya kay Jesus as the ruler. And then ipapakita po nila yan through baptism. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Doon mo maipapakita na ikaw ay kumikilala kay Jesus bilang ruler. You get baptized. Okay. Ngayon, ang tanong ko, sino po ang kasama natin dito na hindi mo pa kinikilala ang ruler, ang lordship, ang pagiging Panginoon ni Jesus? That is the gospel. Yan po ang inaasahan natin. At darating ang panahon, babaguhin po ng Diyos ang sanlibutan para po maghari na ang ating kasama po tayo doon, kapatid. Kasama tayo. Okay? Lahat ng galing natin, lahat po ng husay natin, ngayon, gamitin na natin yan kasi preparation yan eh. Kaya pag ligtas ka ngayon, pag kay Jesus Christ ka ngayon, gusto ng Diyos, paglingkuran mo ang Diyos sa lahat ng kakayanan mo, sa lahat ng creativity mo, sa lahat ng galing mo, activities mo, because you are now God's vessel to bless this world. Ganyan po tayo. Ganyan ang mission natin. Pero ang tanong ko, meron ba tayong kasama dito? Hindi pa niya kinikilala si Jesus as the ruler that God has set in this world. Repentance and faith
Paano papakita? Be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo pong lahat tumayo. Tayo manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Dito sa mga tatlong katotohanang mapanghahawakan natin, kahit na po magbago-bago ang panahon natin, itong tatlong katotohanan ito ay hindi po yan magbabago. Una, ang Diyos po ay magiging tapat sa kanyang tipan. Tayong mga na kay Kristo, mayroon pong pakikipagtipan sa atin ng Diyos na kanyang binuo sa pamamagitan ng kamatayan o dugo ng ating Panginoong Kristo. Pangalawang katotohanan, ang mga matatapat po ay titindig sa panahon ng kahirapan. Kaya po merong kahirapan para po papaghiwalayin kung sino ang mga matutuwid, mga matatapat sa mga hindi. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, titindig ka dahil ikaw ay matapat. And then pangatlo po, mga kapatid, ito panghawakan natin, ang panahon po ng pagsubok at kahirapan ay nasa kamay ng Diyos. May limit yan. Kaya, tinatawagan tayo ng Diyos na magtiyaga, magtiis, manampalataya hanggang wakas. Dahil mapalad po ang mananatili hanggang wakas. Ama naming nasa langit, sinasamba po namin kayo ngayong umagang ito, sa lugar na ito, bilang aming Diyos. Kayo na lumikha ng langit at ng lupa, kayo po na namamahala, kayo na nagtalaga sa iyong anak, nakaluklok siya sa iyong kanan ngayon at naghahari dito sa lupa para lang sa langit. Nagpapasalamat kami dahil kami ay kasama na sa iyong kaharian. Kami binago ninyo. Ginawa po ninyo kami ayon sa wangis ni Kristo. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, kami po ngayon ay nakakaisip na gumawa ng kabutihan. At gusto po namin gumawa ng kabutihan. At salamat dahil pag gumagawa kami ng kabutihan, lalo po kaming lumalakas. Lalo po kaming sumasaya. Ito nga po ay katunayan na kami nga po ay pinaghaharian ninyo sa pamagitan ng iyong Espiritu. O Diyos, itong iglesia mong ito ay paglilingkuran ka. Salamat po sa mga 60 plus, 64, 66 EFJ na nabuksan ng Panginoong Diyos. Dahil sa pamagitan po ng iyong mga anak na ipapahayag ang paghahari ni Kristo sa sanlibutan ito. Ang panalangin ko po, Panginoon, ay patuloy pa po kayong mag-raise ng mga leaders pa, Panginoon, na hahayo para ihayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Maabot namin ang aming goal na 100, aming Diyos. Magbukas pa po kayo ng mga tahanan at yung mga nagbabalak na magbukas pa, Panginoon, bigyan mo sila ng kapangyarihan. Bigyan po ninyo sila ng karunungan, Panginoong Diyos. Pagtitiis, pagtitiyaga, at pagpalain po ninyo ang aming pagpapahayag. At ang panalangin ko rin po sa bawat isa sa amin dito sa Lord's Way, yung aming patuloy na paglago sa aming pananampalataya at pagkakilala kay Kristo. O Diyos, yun po ang panalangin ng isang pastor na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa iyong iglesia. Lumago, patuloy kami sa aming pananampalataya at sa biyaya ng aming Panginoong Kristo. At magtulungan po kami sa layunin iyon. Yung pong matatagal na sa pananampalataya, tulungan namin yung mga bago sa pananampalataya. Yung pong matatanda na sa pananampalataya, tulungan namin yung mga bata sa pananampalataya. At panalangin namin yung pong aming PEP Soul, LC Soul na sisimulan po mamayang hapon. Salamat po doon sa mga 127 na naka-enroll ngayon para ma-equip po sila. O Diyos, pagpalain mo kami sa mga lessons namin ito. Aming Amang Diyos. Salamat po sa iyo, aming Diyos. Sinasamba ka namin dito sa lugar na ito. Paghayo po namin, O Diyos, paglabas namin sa lugar na ito. Paglilingkuran namin kayo. Ipapakita namin sa mga tao kung papaano maghari ang Diyos. Ang Diyos namin naghahari sa katuwiran, naghahari sa kabutihan,
naghahari sa kabanalan, naghahari sa kahabagan. Kaya ganyan din po kami papakita namin sa mga tao na sa paligid namin. Gamitin mo po kaming pagpapala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.